Isang mapagpala at matagumpay na araw po sa lahat. Welcome to our message. At ngayon po ay nasa huling tatlong verse. Nasa po tayo ng chapter 10. At sa mga oras na ito, pinapanalangin ko po at pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus na kayo po ay tumanggap ng biyaya at grasya ng Panginoon. I'm so excited to share this message with you today. At ang title po ng ating mensahe ay Isang Basong Malamig na Tubig. A Cup of Cold Water. Kayo po ba ay nauuhaw? Kayo po ba ay nakatanggap na ng isang pagpapala? At napawi ang iyong kauhawan at kalungkutan? Nawa sa pamamagitan ng mensaheng ito ngayong oras, ang iyong kauhawan sa salita ng Diyos tulad ng isang usa ay mapawi po ang iyong mga problema, kalungkutan, at magkaroon po kayo ng panibagong kalakasan sa Panginoon. Mga kapatid, dito po sa chapter 10, verse 40 to 42, that Jesus wants to remind His disciples kung sino sila at ano ang kanilang taglay na mga pagpapala at otoridad bilang mga disipulo. Bagamat siguro maraming beses na natin narinig ang salitang ito, ngunit tunay ba na alam natin kung sino tayo? Meron po isang kwento sa isang aklat ng mga bata na ang isang prinsipe ay naging pulubi. Sapagkat bagamat siya ay prinsipe, siya ay nanatiling pulubi dahil hindi niya alam kung sino siya. Ganito rin ang buhay nating mga disipulo o ang mga anak ng Diyos kung hindi natin kilalanin at alam ang mga pagpapala natin. Tayo ay mamumuhay ng mga kawawa, mahihina, at mamumuhay na walang katiyakan at pananagumpay sa buhay. Nawa tayo po ay maging isang Kristiyano na nagtatagumpay. Amen? Dito po sa chapter 10, nabasa po natin ang buong chapter 10 at nagbabala ang Panginoon sa mga darating na mga paghihirap tulad ng pag-aaway-away, persecution, excuse, mga pag-uusig na darating. At sa huling verse po ng chapter 10 ay nagbigay ang Panginoon ng gantimpala o reward. Minsan o madalas, tayo ay nagkakaroon ng kalituhan sa mga problema at mga sitwasyon at iniisip natin, ano bang gantimpala ang makukuha ko dito? Ngunit ang Panginoon ay nangako na kung sino man ang susunod sa Kanya ay kakamit ng, ng mga pagpapala at hindi ang pagpapala o papuri mula sa sanlibutan. Ano po ba ang mga pagpapala at pangako ng Diyos para sa mga tao o sa mga tapat na mga alagad ng Panginoon? Sinabi niya sa verse 40 na kung sino man ang tumanggap sa Kanya o sa atin, ay siyang tumanggap rin sa Panginoon o sa Kanyang Ama. Ibig sabihin po nito, tayo po ay mga ambassadors ni Kristo, no? Nakalagay po sa Corinto, sa Corinthians, na tayo ay representante o representative ni Jesus. We are Christ representative dito sa sanlibutan. We are ambassadors of the King. No? Sinabi ng Panginoon sa kabaliktaran, no, sa John 15 verse 23 to 24 ng John 15, na kung sino man ang hindi kumilala at tumanggap sa atin ay hindi rin nila tinanggap ang Panginoon sa kanilang buhay. So ang ibig sabihin po nito na pag tayo ay tinanggap ng mga tao, ibig sabihin tinanggap din nila si Jesus sa kanilang buhay. Una, tinanggap nila si Jesus bilang propeta. Tayo po ang
propeta ng panahong ito, sapagkat tayo ay nagdadala ng mabuting mensahe ng kaligtasan. Sa pamagitan mo o sa pamagitan ko, ang tao ay maligtas. Ang tao ay makakilala sa Panginoon at sila ay manumbalik sa Panginoon mula sa pagkahiwalay sa Diyos dahilan sa kasalanan at sa kamatayan. So kung tinanggap nila tayo at sila ay kumilala sa atin, ibig sabihin, tinanggap din nila ang mensahe ng kaligtasan. So napaka-blessed natin sapagkat hindi lang tayo ang tinanggap, tinanggap din nila ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanilang buhay. Ah, Inaalala ko ngayon sa kasalukuyan na ang simbahan na itinatayo doon sa Milaya ay isang pagpapala sa mga tao doon sa lugar sapagkat hindi lamang nila tinanggap si Pastor Charito doon kundi tinanggap din nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya napaka saya ng aking puso na unti-unti natatayo ang simple na simbahan doon sapagkat hindi naman mahalaga ang laki, no? Kundi ang mahalaga kung ang tao ay makakilala sa Panginoon. Bagamat may mga tagapag-usig at may nagbablock, ngunit sino ang tunay nilang pinipigilan at binablock? Hindi ang tao, kundi ang Panginoong Hesus at ang kanyang plano. Kaya wag po nating alalahanin ang mga problemang darating sa ating buhay. Sapagkat pag tinanggap nila tayo, tinanggap din nila ang Panginoon. At pag tinanggihan nila tayo, tinanggihan din nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Ibig sabihin, pinili nilang maparusahan at pinili nilang sumpain sila ng Diyos. Sinabi ng Panginoon na tinanggap nila ang pagpapala ng isang matuwid o righteous one. Ang tunay na pagiging matuwid ay ang hindi sa pagiging matuwid sa physical, kundi ang pagiging matuwid sa spiritual. Mga kapatid, walang tayong kakayanan para maging matuwid sa ating sarili. Even Jesus said that no one is good, walang mabuti. Tanging ang Diyos lamang ang mabuti. Bagamat nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating pamantayan, ngunit dahil sa ating pagkahiwalay sa Diyos, tayo ay naging marumi at madumi. Ngunit sinabi ng Panginoon na pag tayo ay tinanggap ng mga tao, tinanggap din nila ang katwiran na galing sa Diyos. Ang katwirang ito ay ang katwirang mula sa Diyos. Ito ang katwiran ng banal na espiritu na nagtuturo sa atin ng kabutihan, pagiging mabait, at ang katwirang nagtuturo sa atin na mamuhay ayon sa plano ng Diyos dahilan kay Heso Kristo. At hindi lamang yun, tinanggap din nila ang ang pagpapala ng maliliit, the little ones, o sa ibang translation, the least ones, o ang mga taong mahihina at madaling mawala ng loob. Anong ibig sabihin nun? Sinasabi ng Panginoon na ang mga mahihina tulad ng isang tupa, nung madaling mawalan, tayo ay palalakasin at tutulungan ng ating mabuting pastol. So napaka maganda ng pagpapala na natanggap natin ito sa ating buhay bilang representante ng Panginoon. Bagamat tayo ay mahina, walang kaalaman, ngunit ang Diyos ang magpapalakas sa atin, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan tulad ng isang maliliit o mahihinang tao. Hindi ginagamit ng Panginoon ang mga malalakas, matutuwid at mga magagaling. Ngunit ang ginagamit ng Panginoon ay ang taong marunong sumunod, marunong magpasakop sa kanyang
patnubay at gabay. Sapagkat hindi naman tayo tayo ang hari. Hindi naman tayo ang nagsasabi ayon sa ating sarili, kundi tayo ay nagsasabi bilang representante ng ating Panginoon. Amen? Kaya naman, sinabi ng Panginoon na tayo ay pinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Amen? So, mahalaga po, no, mga kapatid, na point number 2 ng ating mensahe, no, tayo ay isang source of blessing, no? Tayo po ay source ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Ano ibig sabihin ng we are the source of blessing? Um, in verse 41, no? Ang sino mang tumanggap sa atin ay gagantimpalaan ng Panginoon. Napaka-rewarding pala, no? Ah, iniisip ko bilang isang manggagawa ng Panginoon, wala naman tayong magagawa at maibibigay sa iba. Ngunit sabi ng Panginoon at ang kanyang pangako na kung tayo ay pagpapalain ng iba, pagpapalain niya rin ang mga taong magpapala sa atin. Ano po ang gantimpala ng isang propeta? Ang gantimpala sa espiritual. Ah, I will bless those who bless you, sabi nga doon sa kay Abraham, no? At I will curse those who cursed you. Pero ang pinakadakila sa lahat ng pagpapala sa pamagitan mo, ang mga tao ay maliligtas at manunumbalik muli sa Diyos. Yun po ang pagiging source of blessing, no? Daluyan ng pagpapala. Ikaw at ako ay hindi lamang representante ng hari, ng mga hari, ngunit sa pamagitan mo at ako, tayo ay maging pagpapala sa iba. Tulad ng pagpapala para lamang sa mga propeta. Pangalawa, ang gantimpala ng isang matuwid. No? Sabi po ng Psalms 34 verse 17 to 22 at Psalms 39 or 37 to 39, tayong mga matutuwid, tayo ay didinggin ng Panginoon at tutulungan at ililigtas ng Panginoon sa lahat ng mga pagsubok at mga problema. Hindi po ba isang pagpapala yon? Na sa panahon ng kagipitan, merong tutulong sa atin sapagkat tayo ay tinuring na matuwid ng Panginoon. So, walang makakapigil sa atin at walang magtatagumpay laban sa ating mga matutuwid. Amen? At ang gantimpala ng isang maliliit, no? Sinasabi ng Matthew 25 verse 34 to 30 naman, 31, na inaalala ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Walang bagay na hindi batid sa Kanya, maliit man ito o malaki, hindi ito kakalimutan ng Panginoon. Ang challenge dito para sa ating mga kapatiran ay, ano na ba ang iyong ginawa para sa kaharian ng Diyos? Meron ka na bang ginawa para sa Panginoon, sa maliit man, hindi man sa mga malalaki? Sa paanong paraan, ikaw ba ay naging tapat, mabuti sa iyong kapwa, sa iyong kapatiran? Ikaw ba ay naging mahaba ang pasensya o ikaw ay tumutulong at nananalangin para sa mga may sakit? Ano na ba ang iyong ginawa para sa kaharian ng Diyos? Para para pagpalain ng iba? Nawa, meron po tayong gawin na mga maliliit na mga
pamamaraan para mapalaganap ang kaharian ng Diyos. So I really encourage our members na gumawa po ng paraan para makapag-participate po tayo sa kaharian ng Diyos. No, naalala ko doon sa ating mga gawain, sa ating mga regional church. No, I remember yung Surigao before, yung merong ang simbahan ay tumutulong, may mga miyembro na tumutulong, nagtutulungan para ano ang establish ang simbahan. Alalahanin natin na hinding-hindi ito kakalimutan ng Panginoon. Amen? Tayo minsan nakakalimut, ay ginawa ko pala yun, pero ang Panginoon hindi siya makakalimot, maliit man o malaki. Tayo lamang ang nakakalimot. Kaya maganda siguro yun na feeling na hindi natin iisipin yung ating tulong sapagkat, again, ang Panginoon ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Amen? So patuloy po tayo maging source of blessing at pagpapala sa iba. Sabi ng Panginoon na dapat tayo maging matapang at maging tapat hanggang huli. Tandaan natin kung sino tayo at ano ang meron tayo. Sabi doon, manatilit kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo at ano man inyong panalangin at hilingin ay diringgin ng Panginoon. Tayo ay mamumunga sapagkat tayo ay nakadikit kay Heso Kristo. So, napaka-importante ng ating relasyon, malalim na relasyon o kugnayan sa Panginoon sa araw-araw. Maging tapat po tayo, bagamat may mga pagsubok na darating, unahin natin ang Diyos. Tamasain natin ang ating identity o pagkakakilanlan. Sino tayo? Ako ay ligtas na anak ng Diyos. Ako ay may otoridad ng langit at lupa. Ano man ang aking papatungan ng aking kamay ay pagpapalain. Ano man lalakaran ng aking paa ay magiging akin. Ito ang pangako ng Panginoon sa ating mga alagad. Kapatid, tumindig ka sa harapan ng mundo. Huwag kang magtago, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Tumindig ka sapagkat tayong mga mahihina, tayong mga maliliit, kumpara sa sanlibutan, pangako ng Diyos na tayo'y pagpapalain niya at pagpapalain niya rin ang mga magpapala sa atin. Hindi po ba isang dakilang blessing ito? So, in conclusion ng ating mensahe ngayong week, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa harapan ng tao. Huwag po tayong mahiya, no? Ipakilala muna ito pala ang buhay ng isang anak ng Diyos, no? Ito ang buhay ng merong Panginoon sa kanilang buhay. No, wag po natin ikahiya, wag po tayong maging Kristiyano tuwing linggo lamang. Ngunit maging Kristiyano po tayo saan? Sa buong linggo. Wag lang tayo maging Kristiyano sa ating bibig, kundi maging Kristiyano tayo sa ating kaisipan, maging Kristiyano tayo sa ating mga puso, sa ating mga gawa, at maging Kristiyano tayo sa araw-araw nating buhay. Ibig sabihin, tayo ay representante ng ating Panginoon. Binibigyan natin siya ng kalwalatian sa ating buhay. Ito ang tanda ng isang tunay na disipulo ni Jesus o tagasunod ng Panginoon. Walang limitasyon ang pangako ng Panginoon. Sabi sa verse 42, ang pangako ng Diyos na kahit sa pinakamaliit na gawa ng nakabutihan o kabaitan na ating ginawa doon sa cup of water, cold of water, sino may cup of cold water dyan? Libre naman yan, di ba? Hindi nga kailangan ng soft drinks eh. No? A cup of cold water, simple, galing sa Panginoon at ay pagpapalain ng Panginoon. I hope hindi po tayo mahinaan ng loob, mawala ng loob. Eh, lagi na lang po ako, pastor, ang nagbibigay. Lagi na lang ako nagpapainom. Huwag mong isipin yun. Sapagkat, again, ang Diyos
ay nangako at gagantimpala sa mga taong sumusunod sa Kanya. Muli, a cup of cold water. Nawa tayo ay maging pagpapala sa iba at sa ating buhay, makilala ang ating Panginoon. Muli, God bless you and see you next week in chapter 11 ng ating mensahe. God bless you.